Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng bahagi ng kasaysayan ng unang Iglesia ni Cristo. Basahin natin ang paksa ng leksyon. Ang ulat ni Apostol Pedro sa Iglesia sa Jerusalem at ang paglaganap ng Iglesia sa Antioquia. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nangasa Judea na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Apostol Pedro sa Jerusalem mula sa Cesarea, ay tinuligsa siya ng mga kapatid na nasa paghahalas o naniniwalang dapat halasin ang mga hintil. Yung paghahalas ay siyang tanda ng walang hanggang tipan ng Diyos kay Abraham at sa buong kalahian niya. Yan na tayo sa unang bilang. Paano tinuligsa ng ilang mga kapatid si Apostol Pedro nang siya'y umahon sa Jerusalem mula sa Cesarea? Ito sagot. Tinanong nila siya, bakit ka nakisalamuha sa mga taong hindi halas o sa mga hintil at nakisalo pa sa kanila? Hindi nga po kasi nakikisalamuha ni nakikisalo ang mga Hudyo sa mga hintil, pero ginawa yun ni Apostol Pedro, kaya tinuligsa siya ng mga Hudyong sumasampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Apostol Pedro nang tuligsain siya ng ilang mga Hudyong sumasampalataya dahil nakisalamuha siya at nakisalo sa mga hintil? Itong sagot. Isinalaysay niya sa kanila ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppe at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit, sumagot ako, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari yon. At pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila'y mga hentil. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Joppe at ipasundo mo sa Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng nangyari sa atin noong una. Kung ganon, ipinaliwanag ni Apostol Pedro ang dahilan kung bakit nakisalo at nakisalimuha siya sa mga hintil. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Pagkatapos niyang isalaysay ang mga bagay na ito, anong ibinigay ni Apostol Pedro na katwiran? At ipinag-utos niyang bautismohan sa Cornelio ang kanyang sambahayan at ang mga kasama nila, bagamat hindi sila mga Hudyo. Ito sagot. Naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan Bautista ang tinutukoy, ay nagbabautismo sa tubig.
ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo'y manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong naging reaksyon ng mga tumuligsa kay Apostol Pedro matapos niyang maisalaysay ang buong pangyayari? Ito sagot. Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Mula noon ay malugod nang tinanggap ng mga Hudyong sumasampalataya ang mga hintil na umanib sa iglesia at makisalamuha sa kanila. Pinupuri nila ang Diyos dahil binigyan din niya ng pagkakataon ang mga hintil na magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. May mga mananampalatayang mga Hudyo na nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig simula ng patayin si Esteban na nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Chipre at mga taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ibinunga ng ipangaral din ang mga kapatid na taga-Chipre at mga taga-Cirene sa Antioquia ang magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus? Ito sagot. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming sumampalataya at sumunod sa Panginoong Hesukristo. Kung gayon, yung mga Hudyo na nakarating sa Antioquia ay ipinangaral ang magandang balita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Dahil doon, sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon. Marami ang sumampalataya at sumunod sa Panginoong Hesukristo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng iglesia sa Jerusalem nang mabalitaan nilang maraming mga taga-Antioquia ang sumampalataya at sumunod sa Panginoon? Isinugo nila si Bernabe sa Antioquia. Yung Antioquia ay hindi saklaw yon ng Judea, kundi yon ay saklaw na ng bansang Syria. Sa mga katuwid, nakarating doon sa Antioquia ng Syria ang iglesia. Nang malaman ng mga taga-Jerusalem na sumampalataya ang mga hintil na taga-Antioquia, isinugo nila si Bernabe. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano naging damdamin ni Bernabe nang makita niya ang pagpapala ng Diyos sa mga taga-Antioquia at ano ang kanyang ginawa? Ito sagot, siya'y nagalak at pinagpayon silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe. Puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Kaya hindi lang sa ginawang pangangaral ng mga Hudyo mula sa Chipre at Cirene ang naging dahilan kung bakit maraming sumampalataya sa Antioquia, maging nung isinugo ng mga apostol sa Jerusalem si Bernabe, lalong dumami ang sumampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Bernabe nang lalo pang dumami ang mga taga-Antioquia na sumampalataya at sumunod sa Panginoon? Ito sagot, nagpunta siya sa Tarso upang hanapin si Saulo o si Apostol Pablo.
At nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon na kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Tatandaan niyo yung impormasyon na yun. Sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Dahil sa matiyagang pangangaral ni Bernabe at Saulo o Apostol Pablo ng mga salita ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo, napakaraming mga taga-Antioquia ang sumampalataya at sumunod sa Panginoon. Ang Antioquia ang punong lungsod ng lalawigan ng Syria na nung panahon yun ay sakop ng imperyo ng Roma. Yun ang naging pinaka-headquarter o punong himpilan ni Apostol Pablo sa panahon ng kanyang ministeryo. Tatandaan natin, si Apostol Pedro ay tinawag ng Panginoong Kristo para isugo sa mga hentil. Kaya ang saklaw ni Apostol Pablo sa kanyang pagkaministro ay ang kahintilan. At yun nga ang Antioquia ang kanyang punong himpilan. Nang panahong yon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Agabo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Propeta Agabo nang pumaroon siya sa Antioquia mula sa Jerusalem? Ito sagot. Tumayo siya at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Batay sa mga aklat ng kasaysayan, naganap ang matinding tagutom sa Judea noong 45 AD. Sa panahon ng paghahari ni Claudius Caesar sa ika-4 na taon ng kanyang panunungkulan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng mga kapatid sa Antioquia nang maganap ang matinding tagutom na naranasan ng mga kapatid na naninirahan sa Judea, sa makatwid yung dako ng mga Hudyo? Ito sagot. Napagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila. Ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namumuno sa iglesia sa pamamagitan rin ni Bernabe at Saulo. Malugod na ginawa yon ng mga mananampalatayang hintil dahil kinikilala nila na nakabahagi sila ng pagpapalang espiritual dahil sa mga mananampalatayang Hudyo. Ano ba yung pagpapalang espiritual na nabahagi nila dahil sa mga mananampalatayang mga Hudyo? Yung pagkatawag sa kanila sa iglesia. Yung pagtanggap nila ng mga aral ng Panginoong Kristo na nagbunga sa kanila ng tunay na pananampalataya. Dahil kinikilala nilang biyaya yon, para sa kanila marapat lang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng mga pagpapalang material. Yung pong pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kapananampalataya sa panahon ng kagipitan, kahayagan yon ng pag-ibig sa kanila. Kaya noon, nung ang iglesia ay lumaganap sa dako ng mga Hudyo, lumaganap din sa dako ng mga hintil, nagtutulungan ang mga magkakapatid sa iglesia. Lalong naging matatag ang kalagayan ng iglesia sa pagkakataong yun. Subalit, namamalagi ang matinding pag-uusig ng iglesia sa Jerusalem. Habang ito ay lumalaganap sa iba't ibang dako ng mga hentil.
Pag-aaralan natin sa susunod ang kamatayan ni Apostol Santiago at ang mahimalang pagtakas ni Apostol Pedro sa bilangguan sa panahon ng pag-uusig ni Herodes. Bago tayo manalangin, balikan natin yung paksa ng ating leksyon. Ang ulat ni Apostol Pedro sa iglesia sa Jerusalem at ang paglaganap ng iglesia sa Antioquia. Tumayo kayo mga kapatid, mananalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga aral mong tinanggap namin ngayon. Lalong nadadagdagan ang aming pananampalataya habang lumalawak ang kaalaman namin tungkol sa kasaysayan ng iglesia noong unang siglo. Sapagkat ang mga lingkod mo ay naninindigan sa pagtatapat sa iyong mga kautusan, sa pagsunod sa iyong mga banal na aral na tinanggap sa Panginoong Hesukristo. Kahit nakararanas sila ng pag-uusig, itinataguyod nila ang pagpapalaganap ng iyong mga salita na nagbunga ng maraming sumasampalataya, hindi lamang sa dako ng mga Hudyo, kundi sa dako ng mga Hintil. Ngayon, sa aming panahon, ang bayan mo na nagtataglay ng tunay na pananampalataya ay ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Panginoon, nais man namin na ipalaganap ang iyong mga salita, subalit nahahadlangan kami dahil sa kasalukuyang kalagayan ng Iglesia. Subalit sumasampalataya kami, darating ang takdang panahon mo. Ibabalik mong Iglesia sa dating kaayusan, kabanalan at kalwalhatian, upang dito magsama-sama kami ng mga magkakapatid na sumamba't maglingkod. Dito aakayin namin ang marami pang mga tao na magbabalik loob sa iyo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa pagtitiyaga mo sa amin para maingatan namin ang aming pananampalataya. Ang hiling namin, lagi kang magpaalala para wag kaming mamali ng pagpapasya, wag kaming maligaw sa mga nangyayari ngayon sa iglesia at sa mundo. Ikaw at ang Ama ang manguna sa aming buhay. Ama, tumitiwala kaming dininig mo po kami, pinatawad ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang. Ginawad mo sa aming lahat ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.